Wala siyang ginagawa kung hindi sabi niya, ang kalooban mo lagi, Ama, ang dapat nasusunod. Maging sa kamatayan na nandun sa krus, pwede kang tumanggi dun eh. Pwede kang magtago. Di ba? Pero dahil doon sa kalooban ng Diyos, kinakailangan mangyari. Kaya may kita po natin na dapat ganun po yung ating nasa loobin. Sa atin po paglapit sa ating Panginoon, dapat yung ating kagustuhan, yung maitaas natin ang ating Panginoon. Maparangalan natin ang Diyos. Kung tayo man po, ibig sabihin, kung talagang ang puso mo ay maitaas mo ang Panginoon, dapat hindi siya napapahiya sa buhay mo. Amen po ba? Dapat hindi siya napapahiya sa buhay mo. Sapagkat, sabi nga, kapag pinipigil mo na ikaw ay magkasala, na itataas mo ang Diyos. Amen? Na itataas mo ang ating Panginoon. Makikita po natin na may mga tao, minsan titingnan po natin, may mga tao na akala mo simple lang. Naglalakad, pero makikita po natin, nagdarasal na pala yon. Bakit? Kasi alam nila na kahit man sila saan pumupunta, itinataas nila ang ating Panginoon. Minsan masasabi mo, suplado naman ng tao na yon, suplado naman ng ate na yon, na hindi man lang ako pinansin. Ayun pala, minsan naglalakad siya, na siya ay nananalangin. Mas nagiging priority niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Sapagkat sabi rin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Unahin natin ang Diyos. Amen po ba? Bago yung ating pangangailangan. Ano sabi ni Pastor Raul kagabi? Sa Matthew 33, but seek ye first the kingdom of God. Ay, hindi. Meron sinabi siya eh. May mga girls eh. Wag na, wala. Kaya may kita po natin, dapat ganon. Amen po ba? Tayo mga mananampalataya, dapat wag natin sayangin ang pagkakataon sa ganitong ating pananambahan sa Panginoon. Amen po ba? Naririto tayo, kahit hindi month of prayer, buhayin natin ang pananalangin sa ating buhay. Amen? Buhayin natin. Hayaan natin ang pananalangin, ito po yung maging buhay natin. Una, papaano nagiging matagumpay yung ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi rito, prayer and action. Paano magiging matagumpay yung ating mga prayers? Number 1, sabi rito, layuan mo ang pinagmumulan ng kasalanan. Ano ba yung pinagmumulan ng kasalanan? Temptation. Amen po ba? Bagamat lahat ng ating mga pagkakasala, pinapatawad tayo ng Panginoon. Pero yung ating paglayo doon sa temptation, ipiniprevent ng Lord yung ating pagkakasala. Hinahadlangan yon. Amen po ba? Nawawala yung ating salip na tayo ay magkasala, hindi tayo nagkakasala. Yun ang sinasabing prayer and action. Sapagkat hindi na naman siguro po pwede na nag-pray-pray ka pagkatapos
yung paa mo papuntang sabungan. Parang baliktad yung iyong panalangin doon sa iyong ginagawa. Amen po ba? Dapat, sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, ilayo mo naman ako sa tukso. Pero papunta kang sabungan. Taliwas doon sa ating panalangin yung ating ginagawa. Kaya dapat layuan po natin ang anumang temptation. Para yung ating panalangin ay makarating doon sa Ama nga nasa langit. Kaya may kita po natin, nasa makatuwid po, na kapag po tayo ay lumalayo sa tukso, lumalayo tayo sa pagkakasala. Sabi nga po rito sa ating verses, James chapter 4, verse 7. Santiago chapter 4, verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Sabi ron, labanan daw natin yung dyablo. Alam mo, sabi nga ng iba, Pastor, hindi naman kasalanan yung temptation eh. Di ba? Siyempre, nangaakit lang siya eh. Magkakasala ka raw kapag naakit ka. Sabi ng iba. Doon palang papasok yung kasalanan kapag naakit ka. Tama yon. Kaya nga lang, gaano ka ba katibay? Gaano ka ba katatag? Kadalasan na nagkakaroon ng problema, tayo ng mga mananampalataya. Sabi nga dati nung ako yung aking pinsan dati na si Tesla Candili. Ano yun? Missionary na kilala bilang missionary ng Warrior of Faith. Nung nagsimula siyang umibig, sabi ko nga sa kanya, pamangkin ko kasi yun eh, sabi ko sa kanya, baka naman magka-problema ka diyan. Kasi yung tao na yan, hindi mananampalataya yan. Ano sabi ni Lacandili, Kuya, kaya ko. Kaya ko siya dalhin sa Panginoon. Siyempre, kumbaga confident ka kasi missionary siya. Kaya ko siya dalhin sa Panginoon. Walang nagawa. O ang naging resulta, hindi yung lalaki ang nadala niya sa Panginoon. Siya ang nadala niya sa mundo. Kaya ingat po tayo. Amen po ba? Ingat po tayo. Kasi, sabi nga ng Bible, ang dyablo hindi nag-aasta kundi ang dyablo nag-o-offer sa'yo na ikabubuti mo. Di ba, ang Panginoon, sabi ko doon, nakikita mo ba yung mga kaharian na yon? Tumalon ka at mapapasayo yan. Sabi ng Panginoon, ang salita lamang dapat kung susundin. Salita ng aking amang dapat yung susundin.
Kaya dapat naroroon yung ating totoong pananampalataya. Na hindi ka lang dapat lumalayo doon sa temptation, kundi dapat mayroon kang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat yun ang magbibigay sa iyo ng katatagan. Yun ang magbibigay sa iyo ng tibay. At yun ang magbibigay sa iyo ng tagumpay kung papaano mo mapaglalabanan ang temptation na dumarating sa buhay mo. Lahat tayo mayroong temptation. Amen po ba? Kaya nga lang, dapat lagi ang Diyos, lagi ang salita ng Diyos ang ating pinanghahawakan. Kaya sabi ng Diablo, nakita niya ang Panginoon, nagutom na siya kasi galing sa fasting. Sabi ng Diablo, di ba gutom ka na? Gawin mo nga itong bato ng tinapay. Sabi ni Jesus, Hop, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi maging sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po ba? Anong version? Ha? Tema? Mateo 4:4. Minsan doon tayo dinadali ni Satanas sa mga pagkain. Ngayon naglipa na yung mga kainan, di ba? Restaurant, mga pag dumadaan ka lang doon sa tapat, gutom ka na kasi naamoy mo yung, wow, ang bango. Sabi nga ni Pastor Rahilin mangangaral siya pagkatapos, ano yung nakikita mo? Pampano? Ngayon, sino bang nagpasting? Ako, pasting ako, kaya tinatawanan ko lang No? Kaya makikita po natin na minsan doon tayo dinadala ni Satan kung saan tayo madaling maluko. Amen po ba? Saan tayo madaling, sabi sa Bisaya, mauwat. Doon tayo dinadala ni Satanas. Ay kumatakaw sa pagkain, di siyempre doon ka sa mga maraming kainan. Minsan kami sa Ila, dadaan kami doon sa Laylak. Sa Laylak, maamoy namin, wow, sabi sa Ila. Nagugutom ako tuloy. Kako sabi ko, hangin lang yun. Hangin lang yun, dumaan. Nagugutom tuloy ako. Hayaan mo, mamaya, di na tayo dadaan doon. Kaya, sa ganitong pagkakataon, sabi ng Bible, si Satan ay nagdudouble time. Amen po ba? Kaya kinakailangan maging ano ka rin, maging triple time ka rin. Sapagkat dito kumikilos ang kaaway. Kaya makikita po natin na kinakailangan tayo ay magtagumpay doon sa temptation. Kaya sabi ito, dapat layuan natin. No? Layuan natin sapagkat hanggat nilalayuan natin ang temptation, binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan para lalong lumayo doon sa pagkakasala. At kapag tayo ay lumalayo doon sa temptation, nilalayuan din po tayo ni Satanas. Amen po ba? Kaya napakahalaga na tayo, alam natin na tayo po ay kinakailangan magtagumpay. Kinakailangan natin magtagumpay. Ay ano ba yung ini-expect ninyo? Bakit kayo naririto?
Sabi, wala lang pastor kasi santi naman eh. Napakababaw naman. Amen po ba? Parang naging tradition mo na lang every Sunday nasa church ka. Dapat, every Sunday, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi yung every Sunday nasa church ka kasi linggo ngayon eh. Kaya pagpaliban ko muna yung gagawin ko, pagpaliban ko muna yung aking labahin, pagpaliban ko muna yung aking mga kaibigan, kasi linggo ngayon kinakailangan ko mag-church. Kapatid, wala kang matatanggap pagka ganyan. Dapat linggo ngayon, may nakalaan ang Diyos para sa akin. Amen po ba? Sino excited sa 29? Yun. Ilan lang? Parang 3 lang yata eh. Nakikita ng Diyos yung ating puso. Kaya makikita po natin, ang sabi rito, layuan mo. Lumayo ka sa tukso. Sapagkat ito yung hadlang para makamit mo yung tagumpay. Makikita po natin, sabi rito, dinadalangin mong tumigil sa paninigarilyo, pero mayroon ka naman binibiling pangreserba, just in case. Alam mo, ako naalala ko noon, malakas din ako manigarilyo. At yung aking pinakamahirap na natanggal sa buhay ko, yung sigarilyo. Oh, hindi ako nagbibiro. Manggagawa na ako sa church noong araw. Hindi lang halata nila Pastora Hilin yun. Yung aking Bible may sigarilyo. Yung dito sa sip-sip, yung Bible ko may sigarilyo. Paglalabas ko sa church, para akong iglesia ni Manalo eh. Punta ako sa tindahan, tago ako sa tindahan, sindi ako ng sigarilyo. Pero isang beses, nandun ako sa tiyuhin ko, doon sa may talyer. Sabi ng, may nag-share sa akin na ano, yung saksi. Nandun kami sa ilalim ng sasakyan. Tapos nakaano ako ng sigarilyo, nakabanga ako ng sigarilyo. Nag-share sa akin yung saksi. Nung nag-share sa akin yung saksi, sabi ko, hindi, Christian din kami. Nagmalaki pa ako. Christian din kami. Sabi ng saksi, Brad, di ako maniwala sa'yo. Bakit? Ikita mo may sigarilyo ka pa? Doon ako natauhan. Ang lakas ng loob ko, Christian din kami, tapos doon ako natauhan. Tinapon ko sigarilyo, tapos umiiyak ako doon sa ilalim ng sasakyan. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Mula ngayon, hindi na ako titikim ng sigarilyo. Pero minsan, makikita mo, yung temptation, habang naglalakad ka, nasasalubong mo na ninigarilyo ang bango ng usok. Sabi ko, in Jesus' name,
Punta ako sa tindahan, bibili ako ng store. Bili ako ng store. Purihin ng Panginoon, nawala yung sigarilyo sa buhay ko. Napakasaya. Doon ko na-realize na ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, napakaganda. Kaya may kita po natin na kinakailangan na kapag ayaw ng Panginoon, dapat hindi po natin ginagawa. Sapagkat sayang yung pagkakataon na kung ikaw lumalapit sa Diyos, huwag mong sasayangin. Kaya yung ating pong panalangin, dapat mayroon po tayong aksyon na hindi lang sa salita. Sabi nga dito, nothing work if is divided sa isip, sa salita, at lalong-lalo na po sa ating ginagawa. Kailangan totoo. Kung ano yung ating sinasabi, yun ang dapat naging totoo sa buhay natin. Kung sinabi natin, Lord, lalayo na ako diyan, gawin po natin. Ito po yung sinasabing prayer in action. Kasi nung araw, ako, linggo-linggo ako nasa Concepcion, yung malaking church doon. Simba kami, babarkada. Simba ko no. Kuyog eh. Pagdating doon, magkukross ka lang, pagkatapos labas ka na. Sabi ko, parang hungkag sa buhay mo. Pero nung ako'y nakakilala sa Panginoon dito sa Warrior of Faith, dito ko naranasan yung pagpapala ng Diyos. At dito ko natutunan kung papaano ko ipagkatiwala ang buhay ko sa Panginoon. Kapag po tayo mayroong nais sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. At gagawa ang Panginoon. Sabi ng Bible, ng mga bagay na hindi mo sukat, maunawaan. Amen po ba? Gagawin ng Diyos yung mga bagay na minsan hindi mo naiintindihan. At minsan, masasabi mo, napakadakila ka, Panginoon. Ang unang-una ipapakita sa iyo ng Panginoon, yung buhay ng mga taong wala sa Panginoon. Isa sabihin mo, nagkakaroon ka ng kahabagan. Amen po ba? Kaya yung ating prayer and fasting, hindi lamang doon sa ating pangangailangan, kundi ang pinakamainam o pinakamahalaga, yung makita natin yung sitwasyon ng mga taong wala sa Panginoon. Yun yung pinakamahalaga. Pangangailangan kaya i-sustain ng Panginoon yun eh. Amen po ba? Kapag inuuna mo ang Diyos sa buhay mo, kaya i-sustain yun. Pangako ng Panginoon na anuman ang pangangailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Unahin mo lang ako. Kaya ang katuparan ng iyong panalangin, hindi doon sa iyong pangangailangan, kundi ang katuparan ng panalangin mo kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo.
Kaya makikita po natin na sabi rito, hindi lang sa salita, kundi dapat i-divide natin doon sa isip, sa salita, at doon sa ating ginagawa. Na kapag mayroon tayong nais hilingin sa Panginoon, unahin muna natin ang Diyos. Ito yung sinasabi ng ating teksto. Sapagkat, ang sabi nga rito, acts for the prevention of temptation. Totoo, sabi rito, totoo, acts for the prevention of temptation. Pwedeng hingiin, pero lalong-lalong pwedeng gawin. Pwede natin hilingin sa Diyos. Pero kung ano yung ating hinihiling sa Diyos, dapat ginagawa natin. Sasabihin natin, Lord, sana po makakilala naman yung aking pamilya. Lord, sana po yung aking kaibigan ay makakilala naman. Prayer mo lang yun. Pero magkakaroon ng katuparan yun kapag umaksyon ka. Amen? Kung nananalangin ka na makakilala yung iyong mga mahal sa buhay, i-share mo yung salita ng Diyos. At ipakita mo sa buhay mo, sa kanila, na dapat ganito ang buhay na nais ng Diyos. Kaya makikita po natin na ganun po, tayo mga mananampalataya, dapat ang buhay ay yung ating panalangin. Makakarating na ba kayo pag ganuats? Natatawa si Dia. Alam ko si Dia makakarating yan eh. Pangalawa, the powerful of prayer. Sabi po doon sa ating teksto, Luke chapter 11 verse 13. Ang sabi niya, kayo nga'y masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, ay lalo na ang inyong amang na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Bakit naroroon yung Espiritu Santo? Makikita po natin kung gaano kapangyarihan ang ating panalangin. Sabi ni Jesus, kung ang makasalanan tao ay nagbibigay ng mabuti. Amen? Maging ang mga magulang, kahit wala sa, sabi ko, kumbaga yung makasalanan, tao ay mabuting magulang. Ano pa yung mabuting Diyos? Hindi ba? Eh di lalong mas mabuti siya. Eh yung mga makasalanan nga raw, ay mabuting magulang. Eh gaano pa kaya yung Diyos? Hindi ba lalo siyang mabuti? No? Pwede kang humingi kahit hindi mo deserve. Sabi ng ating Panginoon, the abuse of simple men called provide for the children, how much more our Holy Father in heaven, who can do the same, especially give the Holy Spirit. Yung ating binasa. So makikita po natin
na bakit may Holy Spirit? Kasi una-una tinitingnan ng Diyos, hindi tayo marunong manalangin. Ang ginagawa ng Holy Spirit, idinidikta sa atin yung pananalangin. Ito yung tamang panalangin. Kaya naroon yung Holy Spirit. Nasubukan nyo na ba? Halimbawa, sabihin natin, Nanay Lina, mag-pray ka. Alam mo, sa mga Bible study, dapat ginagawa to eh. Hindi lang iisa yung gumagawa. Dapat lahat binibigyan ng assignment. Nanay Lina, mag-pray ka. Ay, minsan lang si Nanay Lina na natawag para manalangin. Sabi ni Nanay Lina, hindi ako marunong mag-pray. At totoo, sabi ng Bible, hindi naman talaga tayo marunong manalangin. Kaya lang nakakapanalangin tayo dahil mayroong Holy Spirit. Amen po ba? Kaya napakahalaga yung Holy Spirit, yung ministeryo ng Holy Spirit sa buhay natin. Sapagkat yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, ipinapaintindi sa atin ng Holy Spirit. Kaya mandyan, maakala natin tama yung ating ginagawa. Pero sa paningin pala ng Panginoon, mali pala yung ating ginagawa. Akala natin tama yung ating iniisip. Pero sa paningin pala ng Panginoon, taliwas yung ating iniisip sa kagustuhan niya. Pero dahil doon sa Holy Spirit, dinidikta ng Holy Spirit kung ano yung tama. Kaya nga minsan sa ating pananalangin, kung ano yung nakalagay sa ating isip, ito yung gusto ko, ito yung pangangailangan ko, ito yung ating nabibigka sa ating bibig. Tama po ba ako? Kailangan ang Holy Spirit sapagkat siya nagdidikta, ito yung gusto ng Panginoon ibigay sa iyo. Kaya ito yung hingiin mo. Eh pagka tayo lang kasi ang humingi ng humingi, mabibigo tayo. Kasi marami tayong kailangan nga hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga ano sabi roon sa Romans chapter 8 verse 26, tingnan po natin. Romans chapter 8 verse 26. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ayan ha. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kasi kapag po wala yung Holy Spirit sa buhay natin, ay kung ano yung gusto natin, yun ang ating hinihingi sa Panginoon. Ay hindi naman yun ang dapat. Amen po ba? Kaya nga sabi rito ng panalangin, hindi yung dahil doon sa pangangailangan mo. Ang panalangin dahil doon sa gustong ibigay ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi rito, tinutulungan tayo ng Espiritu at siya ang namamagitan para sa atin
at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kaya may kita po natin na ang sabi po rito, when we don't know what to pray for the Spirit, for us in ways that cannot be put into word. Hindi natin kayang sambitin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, napakasimple naman. Napakasimple naman ang buhay mo. Napakasimple naman ang kailangan mo. Hindi yan ang gusto ko mangyari sa buhay mo. Amen? Gusto ko maitaas ka, sabi ng Panginoon. Gusto ko mapakinabangan ang buhay nga nasa sayo. Kasi ang kadalasan na hinihingi natin yung para dito lang sa mundo eh. Lord, gusto ko magkaroon ng malaking bahay, gusto ko magkaroon ng maraming kayamanan, gusto ko magkaroon ng mga ari-arian. Kapatid, hanggang dito lang yan. Hindi mo madadala sa langit yan pag ikaw ay nawala dito sa mundo. Ang nais ng Panginoon, mawala ka dito sa mundo, kapiling ka niya doon sa langit. Yun ang nais ng Diyos. Kaya yung mga bagay na gusto natin na hindi makakapagdulot ng ikabubuti sa atin, hindi yan ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya si Jesus, every prayers, sabi niya, Lord, ang kalooban mo lagi ang dapat masunod. Kasi baka mayroon siyang mga bagay nga na nasasambit na hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Amen po ba? Na kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, dapat yun ang ating sinasampalatayanan. Kasi ang kalooban ng Panginoon, maglingkod ka. Pero ang kalooban mo, ayaw ko. Di ba? Sabi ng Lord, maglingkod ka, anak. Sagot mo naman, ayaw ko, Lord. Kawawa yung pamilya ko. Sayang ang trabaho ko. Di ba? Pero hindi mo nakikita kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Nagplaplano ka para sa ikabubuti mo, pero mas higit ka nagplaplano ang Diyos sa ikabubuti mo. Gusto ko mag-abroad para guminhawa naman ang buhay ko. Pagdating sa abroad, wala ka palang employer. Di ba? Mag-iisip ko naman, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas. Kapatid, ang gusto ng Panginoon, anuman ang plano natin, isubmit natin sa Panginoon. Hayaan mo na ang Diyos ang maging approval sa buhay natin. Sapagkat alam natin na bawat panalangin ay makapangyarihan. Kung nagtitiwala ka, ng panalangin mo ay kayang tugunin ng Diyos. Sampalatayanan mo yan. Amen po ba?
Sampalatayanan mo yan. Sayang aakyat ka ng tikling. Ngayon pa lang baunin mo na yung pananampalataya mo. Sapagkat kapag tama ang kalooban ng Diyos doon sa iyong pangangailangan, doon ka sasalain ng Panginoon kung gaano ka nananampalataya. Kapag ang iyong hinihingi sa Panginoon, kaya sabi lagi ni Apostol Pablo, may pananampalataya ako, dapat mayroon akong ginagawa. Sapagkat ang pananampalataya na walang gawa, ano sabi roon? Patay. Dapat, kung ano yung ating ginagawa, mayroon tayong pananampalataya. Prayer and action. Kaya sabi rito, hindi mo alam kung paano ka manalangin. At ito'y ibinubulong ng Espiritu kung ano yung gusto natin o kung ano yung gusto ibigay sa iyo ng Diyos. Kaya makikita po natin, tumatanda tayo sa pananalangin na walang katugunan. Kasi pinagpipilitan natin yung gusto natin. Pag nagsawa tayo, ayaw ko na nga dyan sa warrior. Yung aking prayer hindi naman tinutugon. Baka hindi totoo yung Diyos ng warrior. Kapatid, subukan mo. Huwag mong ipagpilitan ang gusto mo, kundi ang kunin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo yung pagpapala na ibibigay sa iyo. Kaya makikita po natin na napakahalaga ng ministeryo ng Holy Spirit sa pananalangin. Mas malinis ang puso, mas matuwid ang buhay, mas malinaw ang usapan niyo ng Holy Spirit kung ano yung pangangailangan mo na dapat mo ipanalangin sa Diyos. Maliwanag, amen po ba? Malinaw. Hindi yung gaya-gaya, gusto, si ganun ka, kapitbahay ko eh. Biglang lumaki yung bahay. Biglang may pumarada na sasakyan. Ay malay mo kung mananampalataya yon. Amen? Malay mo kung mananampalataya yon, tapos ikaw tinitingnan mo yung buhay niya. Tapos minsan di ka nakatis, ano ba sikreto mo? Sabihin sa'yo, mag-pray ka lang. Nag-pray ka nga, wala ka naman pananampalataya. Di bigo ka pa rin. Amen po ba? Siya nag-pray, pero may pananampalataya, kaya nagtatagumpay. Yun ang benefits ng isang Kristiyano. Kaya, ang Sunday, dapat mahalaga sa isang mananampalataya. Sapagkat, dapat nag-i-expect tayo, Sunday na naman ngayon, may gagawin na naman ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba? Hindi yung Sunday na naman. Ano kaya? Magsisimba kaya ako ngayon o sa susunod na lang? Tapos lalakad-lakad ka doon sa bahay mo, magsisimba kaya ako ngayon o sa susunod na lang? Sumusunod si Satanas sa'yo, sa susunod ka na. Huwag ngayon. Oo nga, ano? Kasi, hindi kasi yun ang preacher ngayon, hindi yun ang gusto ko eh. Ha? Kaya sa susunod na lang ako. Ano bang schedule ni ganito?
Parang ginaganon pa natin, ano? Kapatid, pagsalita ng Diyos, pag pinaniwalaan mo, tatanggap ka ng pagpapala. Kahit hindi pastor yung nag-share sa'yo, basta naniwala ka sa salita ng Diyos, may pagpapala yan. Pero kahit pastor yung mag-share sa'yo, pag wala kang paniniwala, hindi ka magpagpapalain ng Diyos. Kaya, kapag po ang Holy Spirit ang nagiging guide po natin, sampalatayanan natin at mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin pagpilit yung gusto natin. Amen? Ito kasi yung gusto ko para tayong namimili ng ano bang course mo. Alam mo yung mga anak ko, sabi ko yan, sila Sarah at saka si Kesia. Anong course mo na gusto mong kunin? Sabi ni Sarah, ewan ko anong unang nabanggit ni Sarah, tapos ang nilabasan, teacher. Masaya na rin ako dahil tapos si Kesia naman, sabi niya pa, si Kesia kasi, alam ko kaagad kasi kung magguhit-guhit yan, naguguhit naman niya yung mga gusto niyang gawin. Sabi ko, ito drafting to. Yun nga ang kinukuha ni Kesia. Pero alam niyo po, bagamat yun ang gusto ninyo, pagkatiwala ninyo sa Panginoon, hindi yung basta gusto kong ganito, dito ako masaya. Ay pag wala yung pangunguna ng Panginoon, kahit anong saya mo diyan maraming temptation na darating sa buhay mo. Kayang pawiin yung kasiyahan na sinasabi mo. Unahin mo ang Panginoon. Kung mayroon kang course, mga estudyante, kung mayroon kayong gustong gawin sa inyong mga pag-aaral, gusto ko mangyari ang ganito, unahin mo muna ang Diyos. Hayaan mo na ang Diyos muna ang kausapin mo, Lord, karapat dapat ba itong course ko para sa iyo? Baka naman matapos ako rito, mawala naman ako sa iyo. Amen? Gusto ko matapos ako rito sa course ko na ito, naroon ako at nagpapagamit sa iyo. Kasi minsan iba yung priorities natin Gusto natin makatapos, para yung dati naalala ko, sabi naalala siguro ni Pastor Rahil, ang daming, di ba? Nakakarating pa tayo doon sa housing, sa prayer fasting, overnight prayer meeting, katapos ang daming lumalapit sa amin na, Pastor, kay Bishop, Pastor pa lang si Bishop noon Ipag-pray nyo nga kami kasi nag-apply kami pa abroad Kasalukuyan noon ng Japan ay medyo ang Japan madaling mag-apply. Punta kami ng Japan. Pagka kami ay pag-abroad, tutulong kami sa gawain ng church. Sabi nga minsan, naitanong ko kay Bishop yun Bishop, kumusta na ba yung ating pinag-pray noon? Sabi ni Bishop, huwag na natin pag-usapan yun. Yun ang sinasabi dapat. Na baka yung ating mga priorities,
hindi natutupad pagka tayo ay naroroon na. Kung tayo ay mayroon priority, sa Diyos muna tayo dapat nagsisimula. Kaya makikita po natin, kaya po, tinutugon po ng Panginoon kapag nakikita po ng Diyos ang ating puso na dapat kung anong kalooban ng Panginoon, iyon ang dapat na susunod. Sabi nga rito, because if you act according to God's will, lumalapit ka sa Panginoon, hindi dahil sa kalooban mo o gusto mo mangyari, kundi dahil doon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong doon, Panginoon, ano nga ba ang kalooban mo sa akin? Pag sinabi ng Diyos, gusto ko anak maglingkod ka, ayaw ko nga po Lord, kalooban mo pa rin ang nasusunod. Dapat ang kalooban ng ating Panginoon. So pangatlo po, do not be ashamed. Ano ba yung ashamed? Ha? Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Sabi ron sa Luke chapter 11 verse 5 to 6, Luke chapter 11 verse 5 hanggang 6, sinabi pa rin niya sa kanila, ipilagay natin, isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram mo muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay, at wala akong maihain sa kanya. So ang panalangin ay inahalin tulad dito. Sabi niya, halimbawa, may dumating kang bisita at nagkataon na walang-wala ka. Pero yung desire mo, gusto mo siyang mapaglingkuran, mapakain, sapagkat siya ay gutom. Ano yung gagawin mo? Sabi ng Panginoon, lalapit ka doon sa iyong kaibigan. At ito nga yung sasabihin mo, baka mayroon ka dyan, pahiram mo na, at dumating lang kasi yung bisita ko na wala akong maihahain. So makikita po natin, yung panalangin natin, ay dapat ganun. Kapag mayroon tayong pangangailangan, huwag tayong mahihiya lumapit sa Diyos. Inalin tulad daw ng Panginoon yung kaibigan. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo inaaring kaaway. Amen po ba? Kundi kaibigan. Maliwanag yon. Bakit kaibigan? Sapagkat ang kaibigan, mas nahihingahan mo kaysa doon sa iyong kamag-anak. Pwede naman sabihin, kamag-anak ko yan eh. Pero ginamit ng Panginoon yung kaibigan kasi mas nahihingahan mo sa anumang problema. Amen po ba? Kaya makikita po natin, katulad ng sinabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo inaaring kaaway, kundi kayo ay inaari kong kaibigan. Ibig sabihin, malaya tayong lumapit at humingi sa ating Panginoon. Kaya lang minsan, nahihiya tayo. Para bang mayroon tayong limitation sa paglalapit natin sa Lord.
Kanina nag-pray na ako, humingi ako ng pamasahe. Ngayon, magpe-pray na naman ako para humingi ako ng pambili ng bigas. Di ba? Parang laging may limitasyon. Hingiin mo na ang pangangailangan mo sa Panginoon. Naalala ko, pag mayroon kami mga prayer gathering ng araw, yan nila Pastor Raul, Pastor Greg, punta kami sa bundok, ipinapasulat sa amin. Ano ba yung mga prayer request ninyo? Abay, para kaming mga sulat. Pagkatapos, ilapit natin sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang dapat nakahanda po tayo. Amen po ba? Para hindi tayo mag-aagam-agam, Lord, ang dami ko na yatang nahingi. Alam mo ng Panginoon, walang limitasyon yung ibibigay sa'yo. Nagkakaroon ka lang ng limitasyon kasi ikaw lang kasi may gusto eh. Nililimitahan mo yung gusto gawin sa'yo ng Panginoon. Kaya sabi rito, kaya ako lumalapit sa'yo kasi kaibigan kita. Alam ko na hindi mo ako pahihindian. Amen po ba? Kayo ba, pagkakaibigan ba ninyo, may hiya ba kayong magsabi? Dapat, mas alam kung anong pangangailangan natin, ganun din po ang ating Panginoon. Alam dapat yung ating pangangailangan. Kaya sabi ng Panginoon, papaano ka ba ma-justify? Ginising mo yung kaibigan mo para humingi ka ng pantawid, buhay. Diyan justified yan, di ba? Ay kaysa ginising mo, binulahaw mo yung kapitbahay mo para manghiram ka lang ng shampoo. Hindi yan justified. Amen? Naalala ko po yung pinsan ko, December nun eh. Pasko. Nabaril doon sa Sapa. Tinakbo sa Rodriguez, yung nagdala, basta nilagay lang doon. Tapos yung nagbabantay, yung kapatid. Pagdating ng mga alas 6, sabi ko kay Sister Ilanta na, punta tayo ng Rodriguez. Pagdating namin doon, walang nag-aasikasong doktor. Sabi ko, bakit? Nahihiya ako niya doon magsabi doon sa nurse. Ba't ka mahihiya? Buhay ng kapatid mo yan. Ginawa ko, pumunta ako roon. Sabi ko, Dok, ano bang, mamamatay na yung pasyente. Ito ka ako, mas malakas pa sa yan eh. Yun ang iniintindi mo. Sabi ko doon sa doktor. Sabi ng doktor, hindi naman siya lumalapit eh. Sabi ko, bakit kasi hindi ka pumunta doon sa Nahihiya raw siya. Alam nyo, maraming namamatay pagka kikimi-kimi tayo. Amen po ba? Kapag kikimi-kimi tayong lalapit sa Panginoon, uuwi tayong bigo, wala tayong matatanggap na pagpapala. Huwag kang mahihiya lumapit sa Panginoon. Sapagkat kapag ang ating nidudulog sa Diyos ay para sa ikabubuti ng ating o gawain ng Panginoon, para sa kaibubuti ng kanyang mga anak, hindi ka pahihindian ng Panginoon. Kaya ang tanong lagi doon makikinabang ba ang pamilya mo?
Makikinabang ba ang church? Makikinabang ba ang buhay mo dyan sa inihingi mo? Pero kung justified na ito'y makikinabang at makapagbibigay ng karangalan sa Diyos, huwag kang mahihiya lumapit sa Panginoon. Justified yun. Yun ang inaantay ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat mas tinitingnan natin, tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi roon sa Romans chapter 1, hindi ko inano yan sa, sa text ko. Sabi doon sa Romans chapter 1, verse 12, na sino man tumanggap na nalig ay mayroong karapatan na maging anak ng Diyos. Eh kung may karapatan ka palang maging bilang anak ng Diyos, dapat huwag kang mahihiya lumapit sa Panginoon. Karapatan mo yon. Amen po ba? Karapatan mo yon. Hindi ka pwede kikimi-kimi. Mamamatay ka. Sabi nga nung iba, mamamatay ka ng dilat. Pagka ikaw ay kikimi-kimi. Amen po ba? Ibig sabihin, wala kang mapapala. Sayang. Kung hanggang ngayon kikimi-kimi ka pa rin, kahit sa harapan ng ating Panginoon. Panindigan mo, Lord, anak mo ako. May karapatan ako. May pangangailangan ako. Na ito'y para sa ikabubuti ng pamilya ko, sa ikabubuti ng ministeryo ko, sa ikabubuti at makapagbibigay sa iyo ng karangalan. Bakit ko nababanggit yung ministeryo? Mga magulang ko at kapatid, hindi lamang ang may mga ministry yung mga manggagawa. Lahat tayo mayroon mga ministry. Amen po ba? Huwag yung sabihin ang may ministry, kami lamang at saka yung mga manggagawa. Kayo po mayroon mga ministry. Ano bang ministry nyo? Yung pamilya nyo. Amen? Kaya dapat ang inihingi ninyo, yung ikabubuti ng pamilya nyo. Hindi yung hihingi tayo ngayon, kinabukasan, wala. Isang araw lang. Tinugon nga tayo ng Panginoon, pero wala naman kinabukasan. Dapat, yung hingiin natin, yung mas importante sa buhay natin. Hindi yung mga bagay. Alam niyo ako gusto ko lang i-share. Bago po tayo magtapos. Nung nakaraang linggo ay nagkaroon kami ng problema patungkol doon sa tricycle. Pero alam mo, sa halip na galit, sama ng loob, pero yung nangibabaw sa puso namin, yung awa, yung pagmamahal. Sabi nga ng aming chairman kasama namin gigil na gigil. Kaya kung ako, sabi nung Chairman Agnes, kung ako, awayin ko talaga, ipakulong ko talaga. Sabi ni Chairman. Pati yung mga taong nandoon sa amin, bakit ganun, ba't ganun nangyari? Bakit tinayaan nyo, pinatawad nyo ng ganyan? Sabi ko, bagay lang yan.
Sabi ko, kayang ibigay sa iyo ng Panginoon yan. Kayang palitan ng Diyos yan. Ang hindi kaya mangyari ng Panginoon, masadla ka doon sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa Lord. Sabi ko ganon. Alam mo, sabi ni Chairman, bumalik sa bahay, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ni Chairman, talagang, totoo nga kayo na mananampalataya. Yung palang panalo na ako doon eh. Sabi niya, yung anak mo, hanga ako doon. Si Camille. Tingin ko sa anak mo, maldita eh. Hinangaan, pagkatapos bigla binagsak. Tingin ko sa anak mo, maldita. Parang mas maldita pa nga sa akin, sabi ni Chairman. Pero anya, nagulat ako nang nandoon na tayo. Ganun pala ang puso ng anak mo. Kaya sabi ko kay Chairman, alam mo Chairman, kung noon mo kami nakilala, hindi ganun yung feedback mo sa amin. Kasi nung araw na nakilala mo ako, hindi po pwede sa akin yun. Pero dahil sa Panginoon, ayaw ng Panginoon yung mga ganung puso. Di ba sabi ng Panginoon, kung sinampal ka sa kabila, iharap mo yung kabila. Amen. May pangako naman ang Panginoon eh. Huwag kayong gaganti kasi ako ang gaganti. Ay di wala tayong naging pagkakasala. Amen po ba? Bahala ang Panginoon. No? Bahala ang Diyos. Kaya sabi ko kay Chairman, maniwala ka sa Panginoon. Yan, bagay lang yan. Kayang palitan ng Panginoon yan ng masigit pa. Kaya makikita po natin na kapag po tayo ay nakikita yung ating buhay, yung ating puso sa Panginoon, walang bagay nga hindi tayo kakatagpuin ng Diyos. Ang mga Kristiyano hindi binibigo ng Panginoon. Kasi tayo ay mayroong karapatan. Tayo dahil tayo ay mga anak na ng Panginoon. May karapatan tayo. Pag ikaw ba may karapatan sa iyong magulang pahihindian ka ba? Siyempre, anak ko yata yan. Hindi ko po pwedeng pabayaan yan. Di ba? Ganon tayo, di ba? Anak ko yan, hindi ko po pwedeng pabayaan yan. Ay, ikaw may karapatan ka sa Panginoon. Kaya hindi ka pababayaan ng Lord. No? Kaya minsan, sa atin, nahihiya tayo, kaya nagkakaroon tayo ng problema. Ay subukan mong lumapit sa Diyos na hindi ka nahihiya. Kung hindi ka tutugunin ng Panginoon. Kaya may kita po natin na sa ating pagdulog, sa ating pakikipag-join doon sa ating pong prayer and fasting, tandaan po natin lagi, una, hayaan po natin na tayo po ay maging karapat-dapat sa Diyos.
Pangalawa, ang kinin natin, yung ating panalangin ay powerful para sa Panginoon. May halaga yung ating pananalangin na mayroon pananampalataya. Hindi puro panalangin lang, kundi bawat pananalangin natin, mayroon tayong pananampalataya. At yung pangatlo, wag po tayong mahihiya. Sabihin kung ano yung pangangailangan natin sa Panginoon. Ibibigay sa atin ng Panginoon sapagkat tayo ay mga anak. Yung akin pong last verse, sabi po rito sa Isaiah chapter 65 verse 24, dito na tayo magtatapos. Sabi niya, ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos ay aking diringgin. Ayan ha. Kahit hindi pa raw tapos yung ating panalangin, naroon ng katugunan ng Diyos. Bakit? Kasi una-una yung ating puso tama sa Panginoon. Pangalawa, inaangkin natin na yung ating panalangin, mayroon tayong pananampalataya. At yung pangatlo, naniniwala tayo na ang lahat ng ating pangangailangan nasa ating Panginoon. Kaya wag po tayong mahihiya. Amen po ba? Kaya sabi rito, at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Sana po mga kapatid, anuman yung ating naishilingin sa Panginoon, maging karapat-dapat po tayo sa ating paglapit sa Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. At inaangkin po namin, O Diyos, ang katugunan sa lahat po, Panginoon, ng aming pong mga prayers, o naman, Panginoon, ng mga pangangailangan po namin. At ang aming pong dalangin, O Diyos, hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy na aming pong mangyari ang iyong kalooban sa buhay namin. Upang dakilang Diyos sa aming pong pagdulog, paglapit sa inyo, magiging karapat-dapat po kami. At naniniwala po kami, O Diyos, na sabi mo, anuman ang aming ihilingin na mayroong pananampalataya, ay amin pong makakamtan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ang aming maitataas at maluluwalhati at mapaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.